Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano mag-divide ng integers. Gagamitin natin ang mga rules upang huwag tayong magkamali. Ngayon, 12 divided by 4. Ang 12 ay ang ating dividend. Ang 4 ay ang ating divisor. Ang sabi diyan, i-divide ang dividend sa divisor. 12 divided by 4 is equal to 3. Pagkatapos, ang sabi sa pangalawang rules, kung ang sign ng dividend at divisor ay pareho, dapat positive ang iyong quotient. Kaya't positive ang ating quotient. Dito naman tayo sa pangalawa. Negative 9 divided by negative 3. Ang 9 divided by 3 ay equal sa 3. Dahil ang ating divisor o ang ating dividend at divisor ay magkaparehas ang kanilang sign, ibig sabihin, ang ating quotient dapat ay positive. Dito naman tayo sa pangatlong halimbawa. 16 divided by negative 8. Ang dividend at ang divisor ay magkaiba o hindi magkapareho ang kanilang mga sign. Kung i-divide natin ang 16 divided by 8, yan ay equal sa 2. Tapos, dapat dahil magkaiba ang kanilang sign, ang ating quotient ay magiging negative 2. Ngayon, dito tayo sa pang-apat. Ito ay nakasulat sa ibang itsura. Pero ang ibig sabihin pa rin yan, yung negative 24 over 8, ang ibig sabihin ay negative 24 divided by 8. Ang negative 24 ay ang ating dividend at ang 8 ang ating divisor. Ang 24 divided by 8 ay equal sa 3. Dahil magkaiba muli ang kanilang sign, ibig sabihin, ang quotient natin dapat ay maging negative. Ganun lang ang rules na dapat nating tandaan sa division ng integers. Ikaw ay magiging mahusay kung paglalaanan ng panahon at pagsasanayan. Ngunit kung katatamaran, kailanman ay hindi magiging mahusay.